Taong Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras po natin sa buong kapuluan, alas 5:01 na po ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po si Annie Rantoy. Ngayon po ay araw ng Lunes, ika-27 sa buwan ng Oktubre, taong 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Ani, makakasama rin natin ngayong umaga ang ating global correspondent na si Noel Poliarco mula naman sa Alberta, Canada para ihatid ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Good morning sa iyo, amigo Sherwin, muli at ganun din. Good morning kay Noel, dyan sa Alberta, Canada. Samantala, simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Nakahanda na ang Pilipinas para tanggapin ang chairmanship ng Association of Southeast Asian Nation o ASEAN 2026 ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, inihayag ito ng Pangulo sa 4th Plenary sa Kuala Lumpur Convention Center sa Malaysia. Committed na niya ang Pangulo na ma-achieve ang Asian Vision 2045 na layong makalika ng resilient, inclusive at dynamic na regional community. Hataw Balita Ngayon. Kabilang na sa mga miyembro ng Association of Southeast Asian Nation o ASEAN ang Timor-Leste. Sa 47th ASEAN Summit sa Malaysia, pinirmahan ng mga lider ng ASEAN ang Declaration of Admission para sa Timor-Leste. 2011 nang magsimulang mag-apply ang Timor-Leste para maging miyembro ng ASEAN. Hataw Balita Ngayon. Nagkausap ang bagong Prime Minister ng Japan na si Shinai Takaichi at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa sidelines ng 47th Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia. Napag-usapan ng dalawa ang selebrasyon ng 70th anniversary ng normalization of diplomatic relations sa 2026. Gayon din ang lalim ng kooperasyon sa depensa at security sector sa ilalim ng Reciprocal Access Agreement o RAA. Naniniwala rin ng dalawa sa kahalagahan ng Philippines, United States, Japan, trilateral cooperation para sa regional peace and stability at development. Hataw Balita Ngayon. Higit 200 mga overseas Filipino workers o OFW na mga biktima ng scam hub sa Myanmar ang nanghihingi ng tulong sa gobyerno ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA. Sa isang pahayag, sinabi ng DFA na mayroon silang natanggap na 222 active requests for repatriation. 66 sa mga ito ang tumawid sa Thailand habang may 9 pa ang nagtungo sa Yangon pero nasa kustudiya na ngayon ng embahada. Patuloy na kumikilos ang pamahalaan para matulungan ang iba pang mga OFW na makaalis sa mga scam hub sa ibang bansa. Hataw Balita Ngayon. Iginit ni House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Percy Sandanya na kung seryoso talaga ang Marcos administration na makuha ang tiwala ng publiko sa sinasabi nitong paglaban sa katiwalian, kailangan mag-umpisa ito sa sarili nitong bakuran. Kontraan niya sa hinihinging transparency at accountability ng mga mamamayan ang desisyon ng Marcos administration na magdagdag ng barrier sa accessibility ng SALN. Ayon naman kay Executive Secretary Lucas Bersamin, hindi naman ipinagkakait ang access sa SALN ng mga miyembro ng gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngunit dapat ay may requests at control sa access. Wala kaming denial of access, but we must control the access. Now, there should always be a request. Hindi pwedeng magsumulat ka na, ibigay na kaagad na there are requirements that are to be stated there, the details. Purpose,
the purpose must be legitimate kasi we do not like the SALN to be a weapon because that will deter service in the public sector. You must do not ever forget that cabinet secretaries are the alter egos of the president. They are entitled to a level of security and privacy. Hataw Balita ngayon. Isinusulong ngayon ng Department of Finance at ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang mas mataas na tax-free benefits para sa mga Pilipinong manggagawa. Kabilang dito ang monetization ng mga hindi nagamit na leave credits para sa mga nagtatrabaho sa pribadong sektor. Mula sa 10 araw, itataas ito sa 12 araw. Bukod dito, nais ding itaas ng DOF ang tax-free benefits sa medical allowance, rice subsidies, uniform and clothing, medical assistance. Gayun din ang laundry allowance, meal allowance at collective bargaining agreement at incentives. Hataw Balita ngayon. Naka-heightened alert na ang mga paliparan sa bansa para sa undas ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Nakahanda ang mga ito sa inaasang dagsa ng mga pasahero mula October 30 hanggang November 4. Nakikipag-ugnayan ng CAAP sa PNP Aviation Security Group, Office of the Transportation Security, Department of Tourism at Civil Aeronautic Board para sa mas mabilis na proseso sa mga pasahero. Nasa 5.8 million na mga pasahero ang inaasahan ng CAAP na babiyahe ngayong taon para sa undas. Hataw Balita ngayon. Lumabas sa pinakabagong survey ng Okta Research na 7 out of 10 ng mga Pilipino o 70% ang tutol sa pakikialam ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa usapin ng politika. 5% lamang sa mga Pilipino ang nagsabing sang-ayon sila habang 22% naman ang undecided. Ayon sa Okta, nangangahulugan na ang anumang pagtatangka na impluwensyahan ng mga sundalong politika ay mariing tinututulan ng mga Pilipino. Isinagawa ang survey mula September 25 hanggang September 30, 2025 sa nasa 1,200 na mga respondent. Hataw Balita ngayon. Inihayag ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang mga plano nito sa gitna ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa maanumalyang flood control projects ng pamahalaan. Sa isang social media post, sinabi ni Senator Lacson na sakaling muli siyang ihalal bilang chairperson ng Blue Ribbon sa November 10, itutuloy nito ang pagdinig sa November 14. Ayon sa senador, may plano rin siya para mapabilis ang paghahain ng mga kaso laban sa mga politiko, mga opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH at mga tiwaling contractor. Anya, iimbitahan niya sa Blue Ribbon hearing ang isang very important witness at sa dating Technical Sergeant Orly Gudeza para magbigay linaw sa kanyang sinumpang salaysay. Si Gudeza ang umano'y testigong ipresenta ni Senator Rodante Marcoleta sa pagdinig ng komite noong September 25. Inihayag nito na nagdala siya ng male-maletang pera na tinaguriang basura sa mga bahay ni na dating Ako Bicol Party List Representative Saldico at Leyte 1st District Representative dating House Speaker Martin Romualdez. Hataw Balita ngayon. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Public Works and Highways o DPWH na ibaba sa 50% ang halaga ng ilang materyales na ginagamit sa infrastructure projects ng gobyerno. Ito'y matapos matuklasan na overpriced ang mga materyales na ito. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, isa ito sa malaking reforma na kanyang gagawin sa ahensya, alinsunod na rin sa naging direktiba ng Pangulo. Paliwanag ng kalihim, malayo ang presyo ng materyales ng DPWH kumpara sa mga nasa merkado. Dahil sa pagbabago na ito, mas mababawasan pa niya ang korupsyon. Tiniyak ni Secretary Dizon na babantayang mabuti ang pagpapatupad ng mga proyekto upang hindi ito maging substandard o maging ghost projects. In addition, DPWH has looked into the pricing of construction materials and found that several items like asphalt, steel bar, cement,
are overpriced by as much as 50%, and actually there are some egregious examples where it's even more than that. And I think itong directive ng ating Pangulo na ibaba ng in some materials up to 50% ang presyo ng mga materyales sa pag-construct ng mga kalye, tulay, classroom, health center at iba pang mga proyekto ng DPWH, I think this will be the single biggest reform ever in the DPWH, no, na in-announce ng Pangulo ngayon. At yun ang gagawin natin. In fact, nagsimula na tayo. Handa na ang Pilipinas na maging chair at host ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Regional Meeting sa susunod na taon. Ito ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasabay ng pagbubukas ng summit sa Kuala Lumpur, Malaysia kahapon. Ito ang umahataw na balita ni Joanna Bisonia. Muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakahanda na ang Pilipinas upang pangunahan ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Regional Bloc sa susunod na taon. Sa plenary session, kasabay ng opisyal na pagbubukas ng 47th ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia kahapon, binigyang diin ni PBBM ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mga inisyatibong praktikal at papakikinabangan ng lahat ng mamamayan sa rehiyon, gayon din ang malaking papel ng ASEAN sa pagpapanatili ng stability, kooperasyon at patuloy na pag-unlad. And now, the moment we've been waiting for. It is time to officially place the Timor-Leste flag onto the stage, joining the other flags of ASEAN member states. Distinguished guests, it is now official. Timor-Leste is the 11th member of ASEAN. Samantala, isa sa highlight ng ASEAN Summit ngayong taon ang formal na deklarasyon ng pagsapi ng bansang Timor-Leste bilang ika-11 miyembro ng regional bloc na nilagdaan ng lahat ng existing ASEAN leaders kasama si Pangulong Marcos. Sa unang araw ng summit, nagkaroon ng bilateral meetings si Pangulong Marcos kay Cambodian Prime Minister Hun Manet, Canadian Prime Minister Mark Carney at Thailand Prime Minister Anutin Charnvirakul. Dumalo rin ang Pangulo sa 27th ASEAN-Japan Summit na isang makasaysayang pagpupulong kasama ang kauna-unahang babaeng Prime Minister ng Japan na si Prime Minister Sanai Takaichi. Isa sa pinakaabangan sa kabuuang summit ngayong taon ay ang formal na turnover ng ASEAN Chairmanship sa Pilipinas para sa 2026 na gaganapin sa Martes sa pagtatapos ng summit. Huling hinawakan ng Pilipinas ang ASEAN Chairmanship noong 2017 sa ilalim ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Joanna Bisonia, humahataw sa balita ngayon. At para po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Noel Poliarco mula sa Alberta, Canada. Yes, magandang araw amigo Sherwin at kay Ani at ganoon din sa ating mga kasangbahay. Nanalo bilang ika-10 Pangulo ng Republika ng Ireland si Catherine Connolly matapos ang isang landslide victory laban sa kalaban nito na si Heather Humphreys na agad namang tumanggap ng kanyang pagkatalo. Ito ang humahataw na balita ni Gerald Moral. Isang landslide victory ang nagpapanalo kay Catherine Connolly bilang ika-10 Pangulo ng Republika ng Ireland laban kay Heather Humphreys ng Partido Fine Gael na agad naman tumanggap ng kanyang pagkatalo. Ang opisyal na resulta ay idineklara sa Dublin Castle kung saan nakamit ni Connolly ang 914,143 first preference votes, ang pinakamataas na bilang sa kasaysayan ng halalang pagkapangulo ng bansa. Si Connolly, 68 anyos na mambabatas mula Galway na naging miyembro ng Irish Parliament na TD mula 2016 ay papalit kay Michael D. Higgins matapos ang 2 termino nito.
Sa kanyang acceptance speech, una sa wikang Irish at sinundan ng Ingles, ipinangako ni Connolly na magiging isa siyang inclusive president for all at isang boses para sa kapayapaan, walang inaayunang batas at laban sa pagbabago ng klima. Inaasahan naman ang formal na panunumpa ni Connolly bilang Pangulo sa Nobyembre 11. Samantala, tinawag naman ni First Minister Michelle O'Neill ng Northern Ireland ang pagkapanalo ni Connolly bilang simula ng pagsibol ng pag-asa sa Ireland. Gerard Moral, humahataw sa balita ngayon. Upang mapangalagaan ang ekonomiya ng New Zealand sa gitna ng mga taripang ipinataw ng Estados Unidos, bumiyahe si New Zealand Prime Minister Christopher Luxon sa Indo-Pacific upang palakasin ang ugnayan nito sa kalakalan. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Bumiyahe si New Zealand Prime Minister Christopher Luxon patungong Malaysia at South Korea ngayong linggo upang palakasin ang trade relationship ng New Zealand sa Indo-Pacific region. Ang pagbisitang ito ay sagot sa patuloy na epekto ng bagong taripa na ipinataw ni US President Donald Trump na nakakaapekto sa New Zealand exports. Ayon sa mga eksperto, hindi na maaaring umasa lamang ang New Zealand sa mga tradisyonal na katuwang gaya ng Estados Unidos at dapat nitong palawakin ang mga ugnayang pangkalakal. Sa Malaysia, dadalo si Luxon sa East Asia Summit kasama ang mga leader ng ASEAN upang ipagdiwang ang 50 years of partnership at palalimin ang kooperasyong pang-ekonomiya at diplomatiko. Susunod naman siyang tutungo sa South Korea para sa APEC Leaders Meeting, kung saan inaabangan ng posibleng pag-uusap sa pagitan ni Pangulong Trump at ni Pangulong Xi Jinping ng China habang patuloy ang tensyon sa global trade. Ayon kay Luxon, ang relihiyong Indo-Pacific ang susi sa pangmatagalang kaunlaran ng New Zealand at ipagtatanggol niya ng matindi ang makatarungang rules-based na kalakalan sa kanyang pagbisita. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Tila muling tumaas ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Canada matapos ang namaglabas ng isang anti-tariff advertisement ang pamahalaan ng Ontario na ikinagalit ni US President Donald Trump. Dahil dito nagbabala si Trump ng panibagong pagpapataw ng taripa laban sa produktong galing Canada. Ito ang humahataw na balita ni Nico Chicano. Inanunsyo ni United States President Donald Trump ang karagdagang 10% ng taripa sa mga produktong mula sa Canada. Ito aniya ay kapalit ng isang mapanlinlang at mapanirang patalastas o advertisement na inilabas ng Ontario government. Ipinalabas ang naturang ad sa Game 1 ng World Series kung saan ginamit ang lumang talumpati ni dating Pangulong Ronald Reagan na magpapahirap sa mga manggagawang Amerikano ang trade barriers. Sa Truth Social account ng US President, ipinahayag niya na dahil sa seryosong misinterpretation ng facts, kaya dadagdagan niya ang ipapataw na taripa sa mga produkto ng Canada ng 10%. Bilang tugon, sinabi ni Ontario Premier Doug Ford na ihinto muna nila ang ad campaign simula ngayong araw ng Lunes matapos makausap si Prime Minister Mark Carney. Matatanda ang nasa 35% ng taripang ipinataw ng US sa Canada sa mga goods na hindi kasama sa kasunduan ng United States, Mexico, Canada na nilagdaan ni Trump sa kanyang unang termino at 50% naman sa mga bakal at aluminum mula sa iba't ibang bansa. Gayunpaman, ayon sa Canadian Prime Minister Carney, bukas ang Canada na muling makipag-usap sa US. Ngunit sa ngayon, ang 10% na dagdag taripa ni Trump sa Canada ay posibleng magpatindi sa sigalot sa kalakalan ng dalawang magkaalyadong bansa. Nico Chicano, humahataw sa balita ngayon. Ikinagalit ng mga taga-Texas ang umano'y hindi pagbibigay ng babala sa nangyaring buhawi sa estado. Daang libo ang walang kuryente at natanggalan ng bubong ang ilang mga gusali dahil dito. Ito ang humahataw na balita ni Abby Valdez. Nakaranas ng hanging umabot sa 107 kilometers per hour o 67 miles per hour ang Fort Worth, Texas noong Biyernes ng gabi. Nagdulot naman ng flash flood ang malakas sa pag-ulan sa lugar at pagtama ng buhawi bandang alas 9 ng gabi doon. Ikinagalit naman ng mga residente ang hindi pagbanggit ng National Weather Service o NWS ukol dito.
Ayon naman sa ahensya, nalaman nilang may mga ulat ng buhawi sa Fort Worth, ngunit hindi pa nila ito nakumpirma. Nagbaba ng alerto ang NWS ukol sa severe thunderstorm sa Dallas, Arlington at Garland mula alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng gabi. Ayon sa isang artikulo noong 2010 ng American Meteorological Society, 26% ng buhawi ay hindi nababanggit ng NWS. Kabilang ang NWS sa mga ahensya ng gobyerno na apektado ng government shutdown. Ngunit hindi naman tukoy kung apektado ang alert system ng ahensya. Umabot naman ng 96 kilometers per hour o 60 miles per hour ang naranasang hangin sa Houston. Mahigit 210,000 na tao sa Texas ang nawalan ng supply ng kuryente ng Sabado ng umaga at 18,500 dito ang nasa Fort Worth. Abby Valdez, humahataw sa Balita Ngayon. At iyan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Edmonton, Alberta, Canada, ako po si Noel Poliarco. Magandang araw. Patuloy na nagpapakita ng aktibidad ang Bulkang Taal matapos ang magkakasunod na minor eruptions nitong Sabado at Linggo. Si Lynette Bahe, humahataw. Naitala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS ang isang minor phreatomagmatic eruption sa Bulkang Taal bandang alas 5:31 ng hapon nitong Sabado, Oktubre 25. Naglabas ang bulkan ng usok at abo na umabot sa 900 metro mula sa bunganga nito. Kinabukasan, October 26, muling nagkaroon ng pagsabog ang Taal at nagbuga ng plume na umabot sa 1,200 hanggang 2,100 metros sa ilang minor phreatic at phreatomagmatic eruptions. Bunsod nito agad na nagpatawag ng emergency meeting ang RDRRMC Calabarzon upang talakayin ang kasalukuyang aktibidad ng bulkan at mga kinakailangang hakbang sa seguridad. Ayon kay Paulo Reniva ng Taal Volcano Observatory, normal pa rin ang naturang aktibidad sa ilalim ng Alert Level 1, ngunit patuloy na binabantayan ng mga eksperto ang bulkan. Samantala, nakaranas ng ulan na may halong abo at putik ang ilang bahagi ng Talisay, Laurel, Balete, San Nicolas at Agoncillo kung saan nakaramdam din ng amoy ng volcanic gas. Pinapaalalahanan ng publiko na umiwas sa Taal Volcano Island lalo na sa main crater at mahigpit na sumunod sa mga abiso ng PHIVOLCS at mga lokal na otoridad. Lynette Bahe, humahataw sa Balita Ngayon. Naka-full alert ang lokal na pamahalaan ng Canlaon City upang masiguro sa mga residente ang kanilang kahandaan kasunod ng pagsabog ng Bulkang Canlaon noong Biyernes ng gabi. Si Gladys Tuwabi, humahataw. Nagpatupad ng mga hakbang ang pamahalaan ng Canlaon City matapos ang maliit na pagsabog ng Bulkang Canlaon noong Biyernes ng gabi. Nakahanda na ang mga rescue team, mga sasakyan at kagamitan sa mga piling lugar. Nakipag-ugnayan na rin ang lokal na pamahalaan sa mga paaralang posibleng gawing evacuation center. Activated na rin ang City Disaster Risk Reduction and Management Council at may siren system na rin para sa agarang babala sa publiko. Patuloy naman ang koordinasyon ng OCD, DSWD at DILG sa mga lokal na pamahalaan. Naka-standby na rin ang mga relief goods at pondo para sa mga residenteng posibleng maapektuhan. Ayon sa PHIVOLCS, nananatili sa Alert Level 2 ang Bulkang Canlaon. Nangangahulugang aktibo pa ito at posibleng maglabas ng mas malakas na pagsabog. Patuloy rin ang paalala sa publiko, manatiling alerto at kalmado at iwasang lumapit sa 4-kilometer danger zone. Gladys Tuwabi, humahataw sa Balita Ngayon. Nasa 11 pamilya ang nasa lantas ng isang malaking sunog sa Cebu City nitong Sabado, madaling araw. Si Iris Madelo, humahataw. Nasunog ang ilang bahay sa sitio na Sipit, Barangay Talamban, Cebu City. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog na nag-umpisa bandang alas 2 ng madaling araw, ayon sa Bureau of Fire Protection.
Kwento ng mga saksi, nagsimula ang sunog sa isang apartment at mabilis na kumalat dahil sa mga kahoy na malapit sa factory. Tinatayang aabot sa mahigit 10 milyon ang danyos. 6 na bahay ang ganap na nasunog habang 5 iba pa ang nasira. Kasama rito ang mga boarding house at furniture factory. Naapula din at under control ang sunog bandang 4:00 ng umaga. Wala namang nasugatan sa insidente. Klap na siya nga kuan. Kay nangatog na may ana, niya akong sako. Nagkuan, nagpahibaw na ko diri nga naisunog ko no. Dapit sa tumoy sa akong area. Nagkaroon kay murag ang kanang sunog gikan na sa boarding house. Itong na yung kwarto sa Indiano ba. Ito ni lugwa na pag sunog na to, lugwa sa bintana ang kayo. Lugwa sa bintana, napabor dito nga naitrapal na mong giali dito sa tumoy sa muang kuan. Para nga ali man itong atrapal, para nga ang abog di mo ato dito. So nikata ito ang kayo ato, pagsaka sa kayo, ni kuan ang kuryente, ay mo na nagkuan na. Isa sa mga nasalanta ang pamilya ni Homero Pelayo na nasunog ang bahay at boarding house na tangi nilang pinagkakakitaan. Kasalukuyang nasa evacuation center sa Barangay Hall ang mga apektadong pamilya. Nakatanggap na rin sila ng relief goods at inaasahang makakatanggap din ng cash assistance mula sa lokal na pamahalaan. Katusang ikas at ako sa itong ipabangal. Wala ko'y wala. Hindi ba? Kurot good. Kurot. Akong kwarta, nakurot akong kwarta. Ako mga butang tanan, hurot. Pait. Pait yun. So sa pagkakaroon, ang gobyerno ang ilang na-assist sa ninyo pagkaon sa? Pagkaon. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng sunog. Irish Madelo, humahataw sa balita ngayon. Thank you, Iris. Maraming salamat. Magandang umaga. Going back to Taal. Di ba? Sabi nila, naku, may Taal. Pagkatapos, mayroon pang Kanlaon. Okay. Diyan sa Taal, anong naalala mo nung bumuga yan last time? Amigo Sherwin. Na-experience natin dyan, Ani, noong ano bang taon ngayon, yung malakas na pagsabog nitong Bulkang Taal, talagang malayo, yung narating ng abo nito. May putik pa dahil may kasamang mga pag-ulan pa. Talagang marami ang naapektuhan nito na mga pananim, mga ari-arian ng ating mga kababayan. Hindi lamang sa Batangas, kundi maging sa amin sa Laguna. Talagang dumagsa yung maraming mga evacuees from Batangas sa Ani. Okay. Alam mo, naitanong namin yan before sa Philippine Institute of Volcanology. Mayroon bang pagkakataon, pwede bang mangyari na magsabay-sabay yung pagbuga ng Taal, pagbuga ng Kanlaon, pagbuga ng Mayon? Pagkatapos may lindol pa na tectonic ang origin, pwede daw po yan. So anong kinakailangan talaga dito? Yung mga paghahanda, kinakailangan natin. Kulang pa tayo sa paghahanda. But yung drill na laging participative yung UNTD ay talagang napakalaking tulong yon. Pero again, doon sa mga pagputok ng bulkan, dapat talaga may mga nakaasinta kaagad tayo na paglalagyan nitong mga kababayan natin. Well, yung tulong, nandiyan dyan. Yung iba't ibang ahensya ay nakatugon. Pero yung paglalagakan sa kanila, Amigo Sherwin, na talagang permanente na sa oras na mayroon na emergency, ay talagang tatakbo agad sila. Wala pa tayo, di ba? Occupied ang mga schools ang pinaglalagakan. At saka pagka pumutok itong Taal Volcano, kagaya nga nung huling pagputok nito na malakas-lakas, malayo, Ani, yung pinagdalhan na evacuation center ng mga residente. Umabot nga dito sa Laguna, meron din sa Cavite, at sa malalayong lugar doon sa Batangas. Yun ang naaalala natin kasi nakapag-cover din tayo doon nang pumutok yan. Kaya siguro, ang isang magandang nakita natin dito sa huling pagputok nitong Sabado, bagamat mahina, at nakita natin yung sa mga balita din na yung mga residente nagkusa na sila sila ay lumikas, Ani. Maganda yung binabalita mo na mga residente nagkusa na. Maraming salamat doon sa mga nakatira sa mga karatig na lugar. Tayo po, na-appreciate natin yan kasi di ba, most of the time, that is the problem of the authorities, yung pagpapaalis
ng mga residente doon sa lugar. Pero this time, maganda pong sinyalis siya, amigo Sherwin. Siguro talagang naalala nila, Ani, yung kanilang naging karanasan ng huling pagsabog nito, Ani. Samantala, 3 Philippine duck na may scientific name na Anas luzonica na ibebenta umano ang nasagip sa isinagawang anti-wildlife entrapment operation sa Purok Maharlika, Barangay Bagong Tapay, Emlang, Cotabato. Arestado sa anti-wildlife entrapment operation ng DNR 12 Provincial at Community Environment and Natural Resources Offices o PENRO at Senro Matalam, katuwang ang Regional Anti-Cybercrime Unit 12 o RACU 12 at Emlang Municipal Police Station ang suspect na isang online seller. Pansamantalang nasa Emlang Police Station ang mga nasagip na bibe habang nagpapatuloy ang investigasyon. Itinuturing na vulnerable species ang Philippine duck at mahigpit na pinagbabawal ang pagbebenta o paghuli nito ayon sa Republic Act 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Hataw Balita ngayon. Ngayong umaga mga kasambahay, makakapanayam natin ngayon si Captain Noemi Cayabyab, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard upang pag-usapan ang paghahandang ginawa para sa undas. Magandang umaga po sa inyo, Captain Cayabyab. Magandang umaga po, Ma'am Annie at amigo Sherwin, at maraming salamat po sa oportunidad. Okay, umpisahan po namin ang pagtatanong, ano-ano po ba yung mga hakbang na isinasagawa o naisagawa na ng Philippine Coast Guard upang matiyak ang kaligtasan po ng mga biyahero sa mga pantalan, lalo na po ngayong darating na undas? Yes, Ma'am Annie, nagbigay na po ng direktiba ang aming komandante na si Admiral Ronnie Gilgaban na lahat po ng ating operating units ay ilalagay po sa alert status simula po October 30 hanggang November 4. So that is in preparation for the undas. So kasama po dyan ang pag-activate rin po ng ating mga deployable response groups, kasama po yung mga rescue swimmers, and even yung ating mga medical teams para magbigay po ng medical assistance sa ating mga kababayan sa kanilang paglalakbay. At magtatayo rin po tayo, Ma'am Annie, ng tinatawag po nating Malasakit Help Desk. Kasama po ito ang Department of Transportation, Philippine Ports Authority, Maritime Industry Authority, and of course, ang aming pong kasama yung Philippine Coast Guard Auxiliary. Ito po ilalagay sa lahat po ng pantalan upang magbigay po ng immediate assistance at alalayan po yung ating mga kababayan na magta-travel po. And of course, in terms of safety and security naman po, Ma'am Annie and amigo Sherwin, we will ensure po na wala pong excess passengers sa lahat po ng barko na aalis ng ating pantalan. So again, we are also requesting the cooperations, particularly po ng ating mga kapitan at yung ating mga pasahero na sumunod po sa mga ganitong mga tuntunin po ng ating Philippine Coast Guard. And of course, in terms of security, tayo naman po ay makikipagtulungan sa Philippine Ports Authority pagdating po sa mga layering security. So we will be providing Coast Guard K9 units sa ating po mga pantalan, particularly sa major ports po. Ito po yung Manila, Cebu, Batangas, Davao, and Zamboanga. And of course, in anticipation, Ma'am Annie, there would be an influx of tourists sa ating mga beaches and island resorts. We will also be putting up yung ating mga rescuers and mga lifeguard swimmers para po alalayan itong ating mga turista pagdating sa ganitong mga bakasyon po. Okay. Ma'am, paano natin din ma-ensure yung seaworthiness ng mga vessels? Ano ba yung protocol na isinasagawa dito ng Philippine Coast Guard po? Una po, nagkakandak po tayo ng pre-departure inspection, pero ang nagiging basis po dyan, ang isasabit na Master's Declaration and Safe Departure po ng ating kapitan. Again, in terms of safety-related, it is a collaborative effort po, hindi lamang po ng Philippine Coast Guard, ng Marina, pero kasama rin po dyan dapat yung mga kapitan ng barko at saka mga pasahero po. So once na nagsabinta po itong MDSD, that's the time po na magkakandak po ang Philippine Coast Guard ng pre-departure inspection at kasama po dyan ang pagbibilang ng mga pasahero na nasa manifesto po lamang. Okay. Captain Cayabyab, I'd like to take this opportunity po. May mga observations yung ating mga kababayan tungkol po doon sa pagdagsa ng mga pasahero and then pag dumarating yung sama ng panahon. Mayroon bang protocol na ipinatutupad po ang PCG sa mga shipping
operator, including airline company, doon sa mga cancellation and delays po ng mga scheduled travel. Mayroon ba kayong pakikipag-ugnayan immediate sa kanila o mismong pasahero na ang makikipag-ugnayan in case may delays o kaya hindi matutuloy yung kanilang scheduled travel because of bad weather? Yung iba hindi alam. Pagkatapos dagsa na sila doon sa mga pantalan. Mayroon bang protocol na sinusunod po dito? Well, Ma'am Annie, ang basis naman po ng Philippine Coast Guard, pagdating po sa pagkakansela or pagsususpend po ng mga sea travel natin, una is yung kung may weather disturbance. So, ang nagiging reference naman po ng Philippine Coast Guard dyan is yung weather update na ibinibigay po ng Pag-asa. So, definitely, pag nakataas po ang signal number 1 sa ating panggagalingan na pantalan, dadaanan at pupuntahan, definitely cancel po yan. Although, meron po tayong ino-observe or tinitingnan ng mga special areas na we allow. So once na ma-raise po ang signal number 1, they can allow hanggang sa 12 hours, yung parang window period lang po nila. And after that, definitely wala na po tayong paaalisin ng mga barko sa lahat po ng pantalan. And may mga pagkakataon naman po na wala pong bagyo pero may mga gale warning sa mga area. Yan po yung time na hindi po natin ina-allow na umalis po, lalo na yung mga maliliit na sasakyang pandagat dahil yan ay posibleng maalon sa ruta na pupuntahan po nila. Usually po, we are in close coordination and yan naman po ang mga pagkakataon lamang na pwede po tayo magkansela or mag-suspend ng ating mga paglalayag. May mga pagkakataon din mamaari na walang gale warning, walang signal number 1 or walang nakataas na signal sa pupuntahan po nila. Minsan po ang mga barko na po ang kapitan nagsasabi sa amin na pagdating po sa gitna ng dagat, dahil may pagkakataon na ito po ay open sea at maalon, sila na po ang nagbabanggit sa atin na wala akong pwedeng hindi ko muna umalis yung mga ibang barko na aalis rin po sa mga pantalan. So yun po yung mga pagkakataon, Ma'am Annie. Thank you for that. Captain Noemi Cayabyab, may mga additional question po si Amigo Sherwin Culabong. Amigo Sherwin, go ahead please. Yes ma'am, good morning po. Pagka po ba ganitong panahon na may mahabang bakasyon, ang PCG po ba ay nagdadagdag ng mga tauhan o meron po ba kayong operasyon para magbigay gabay at seguridad sa ating pong mga pasahero sa mga pantalan na ma'am? Yes, Amigo Sherwin. So last year, nakapagtala po tayo ng halos 2 million na inbound and outbound passengers. So inaasahan natin na posibleng ganyan po kadami or mas marami pa po ang mga kababayan nating aalis or maglalakbay. So again, I mentioned kanina na we are placing all operating units, ibig sabihin po niyan lahat po ng ating Coast Guard stations, substations. So we have 770 in total na mga operating units. We are placing them in heightened alert status simula po ng October 30. Kasama po ang pag-deploy ng ating mga floating assets and even yung mga air assets po para tumugon in case na may emergency assistance. Kasama po dyan yung mga DRG po natin, yung mga deployable response groups. So handang-handa po ang Philippine Coast Guard. Again, we have a previous record na pagdating po sa dami ng mga pasahero na dumadaan po sa ating pantalan. Ayun, maraming salamat ma'am. Back to you, Annie. Thank you very much, Amigo Sherwin. Ma'am, idagdag ko na rin po doon sa ating mga kababayan. Baka po mayroon pa kayong mga ipinatutupad na safety reminders, paalala para sa mga pasahero maglalayag papunta po sa kanilang mga probinsya. Nasa inyo po ang pagkakataon. Maraming salamat po, Ma'am Annie. So ang amin lang pong reminder from the Philippine Coast Guard na para po makapag-comply po tayo sa direktiba ng ating Pangulo na isiguraduhin po ang safety at seguridad po ng ating mga kababayan. Sa ating po mga bakasyonista ay to always remain vigilant. Maging mapagmatsyag po tayo at i-report po kaagad sa lokal na otoridad o sa Philippine Coast Guard kung meron po tayong nakikita ng mga suspicious na mga pagkakataon. And then always follow safety protocols and palagi po tayo makipag-cooperate sa mga lokal na otoridad. And amin lang po sigurong reminder, Ma'am Annie, na po sa mga pupunta po sa mga beaches po natin, palagi po nating bantayan yung ating mga anak at iwasan po munang dumangoy or mag-engage into any water activities kung tayo po ay nakainom para maiwasan naman po ang mga insidente sa karagatan. Ma'am, paki-emphasize na rin po yung mga prohibited items, baka makaligtaan ng ating mga pasahero habang sila ay
sasakay maging dahilan para ito ay ma-delay. Ma-delay yung kanilang mga biyahe. Ano po yung mga prohibited items na hindi pwedeng dalhin once na sila po ay mag-travel? Thank you very much. Go ahead, ma'am. Tama po kay Ma'am Annie. So, iwasan po magdala ng mga matutulis at saka mga explosives items po na pwede po mag-cause ng pagkaantala ng ating mga biyahe po. Okay. Ma'am, again, sa pagkakataon ito, kami po ay nagpapasalamat. Thank you very much for finding time with us. Maraming salamat po sa pangunguna ni Kuya Daniel Lozon. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo, Captain Noemi. Thank you and good morning po, Ma'am Annie at amigo Sherwin po. Maraming salamat, Captain Noemi Cayabyab, ang spokesperson po ng Philippine Coast Guard. Hindi napigil ng ambon ang sigla at kasayahan sa Baguio City habang muling nagtipo ng iba't ibang probinsya ng Cordillera para sa taunang Festival of Festivals 2025. Isang araw ito ng sayaw, musika at pagmamalaki sa kulturang katutubo. Si Grace Doctolero humahataw. Hindi napigilan ng ambon ang sigla sa Baguio City habang muling nagtipon ang iba't ibang probinsya ng Cordillera para sa Festival of Festivals 2025, isang araw ng sayaw, musika at kulturang katutubo. Umalingaw-ngaw ang gangsa at mga drum habang sumasayaw ang mga contingent sa kaban ng Harrison Road hanggang Session Road. Suot ang makukulay na kasuotang etniko, ipinagmalaki ng bawat probinsya ang kanilang mga festival. Kawayan Festival ng Abra, Siam Festival ng Apayao, Adivay ng Benguet, Gutad-ad Ifugao ng Ifugao, Budong mula Kalinga at Langay Festival ng Mountain Province, kasamang panagbunga ng Baguio at Mataguan ng Tabuk. Ang bawat sayaw ay kwento ng kapayapaan, pasasalamat at pagkakaisa ng mga tao sa kabundukan. Pinapasalamatan ko po yung ating mga kababayan dito sa Cordillera Administrative Region sa inyong pagpapakita ng true Filipino culture, spirit, and pride. Nagpapasalamat din po ako sa lahat ng mga probinsya na nag-participate sa Cordillera Festival of Festivals. Pamamagitan po ng pagbigay ng kahalagahan ng ating kultura. Dumalo sa pagdiriwang sina Tourism Secretary Cristina Frasco, Regional Director Jovita Ganongan, Representative Mauricio Dumogan at Vice Mayor Faustino Olowan. Ayon kay Ganongan, layunin ng festival na ipagpatuloy at ipagmalaki ang mga living traditions ng Cordillera. This festival stands as a tribute to our IP communities whose traditions, artistry, and wisdom continue to shape the cultural identity of the Cordilleras, reflecting our collective commitment to preserving our rich cultural heritage. Isa sa mga namangha sa makukulay na tampok ng festival ang dayuhang si Jaime Lopez mula Texas, USA. Unang pagkakataon niyang masaksihan ang mga pagtatanghal ng mga participants sa Festival of Festivals. It is absolutely beautiful. It's my first time to the Philippines and I'm so impressed with everything. The people are so lively and happy to dance and be alive and be here. It's beautiful. Ang pagdiriwang na ito ay bahagi ng Indigenous Peoples Month sa ilalim ng Proclamation No. 1906 bilang pagpupugay sa Indigenous Peoples Rights Act of 1997. Sa pagtatapos ng araw habang umaalon ang tunog ng gangsa, muli na namang pinatunayan ng Cordillera na ang tunay na ganda ng Pilipinas ay nasa mga tao, kultura at pamana nito. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon. Ayan, at nagpaparamdam na ang Baguio. Ani, kailan ka ba pupunta dyan? Matagal na ako din nakakapunta dyan. 2012 yata. Ano dati ko pupunta dyan. Baka panahon na. Okay, mga taga Baguio City, good morning sa inyo. Good morning po. Yan. At malamig na ngayon doon, Ani. Opo. Talaga naman. Pero may mga landslide din, ano po. Kaya kaingat yung ating mga kababayan, ano po. Dahil doon sa mga tuloy-tuloy minsan, na mga pag-ulan, may mga bagyo.
babati na tayo. Meron tayong shout out. Unahin na natin. Happy Sabat anniversary kay Brad Christian Lopez na kasama natin ngayon. At syempre kay Jerickson Bunyag at sa kanyang may bahay si Jonah. At ganun din si Glenda at ang aming unika iya si Elisea. And of course ang aking tita Nene La Pastora. Ani. Thank you very much. Makasama natin dito sa studio, Luel. Kasama natin si Arian, si Rap. Yan, sino pa ba? Yung mga kasama natin sa IT, Lawrence, yan, Chrislyn, ayan. Jeremy, kung meron akong nakaligtaan. Of course, si Marvin. Thank you very much, Marvin. Kasama natin dyan si Belinda, at saka si Jen, si Rodrigo, si Igat, si Justin at Thanos. And of course, dito naman sa radyo, narito si Carl. Kasama po si Aljan Lozano. Carl, thank you very much. Maraming salamat. Mga kasama natin dyan sa studio, thank you so much. Maraming salamat, Bernie, and of course, Alex Montesa, Josa Ibanez, and of course, Kai Adet. BP Ruth Soriano, good morning sa inyo po. Ayan. Kayo naman po. Naku, nakakalimutan si GMJ Eusebio. Diba? Ay, GMJ, good morning po. Ayan. BP Joseph naman. Sige, BP po. Tsaka si Mami Beth Rason, si Edad. Hello, Mami Beth. Good morning po, Daddy. And of course, Kai. Sa nanay ni Attorney. Sino pa? Meron ka pa bang nakaligtaan? Alma Bugel, Nini. Happy birthday. Grace Valdez, nanay ni JC Valdez. Sino pa? Sasama na natin lahat ng ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ganun din po sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad 1350. Of course, babatiin ko yung mga taga-Taiwan. Ayan. Good morning, Rome, Dayan, and Josa. Mga kasambahay, kung may mga storya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede nyo po itong muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayun din po sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na! Subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa unang Juan, Kapitulo 2, talatang 4. Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, ika-27 sa buwan ng Oktubre 2025. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Good morning kay Ate Arlene Rason. Sa ngalan ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350. Jaja, good morning. At ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po, si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.